Hello, Ari. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Love reading time ulit para sa sign ng Aries. Ito po ay para sa June 2025. Kunin niyo lamang po kung ano ang mensahe na nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na pagbasa ang siyang makakarelate tayo. So like, share, and subscribe lamang po. Lalo na subscribe para maabutan niyo ang pag-upload ng next na reading. So, kukuha tayo ng core or overarching energy ng iyong reading with this Tarot of the Divine deck. Isa to sa mga paborito kong deck. Actually, siya pa rin yung paborito ko. Kasi mythological stories ang bigay sa atin ng deck na ito. Napakaganda. Merong dahilan, naniniwala ako bakit kayo napadpad dito. Bukod syempre sa algorithm, pero merong dahilan. Sa dinami-dami ng lalabas sa ating YouTube feed, may dahilan bakit. Uy, bago to, Aris, ha? Si Tamlin. Si Tamlin, ginamit niya ang lakas niya para makonquer ang witch na inaagaw sa kanya yung love of her life niya. So, ginamit niya ang physical na lakas para mapagtagumpayan. Yun. Actually, naalala ko si Brave dito, pero hindi ko kasi napanood yung Brave na pelikula. So, pero reverse mo nakuha, Aris. Meron sigurong isang bagay tayo na pinanghihinaan ng loob na very unusual for Aries. Pinanghihinaan ng loob na kumprontahin sa ating relasyon. Ano kaya yan? Malalaman natin sa mga susunod na cards na lalabas. Pero overall, ang overarching energy, medyo napanghihinaan ng loob si Aries. Napanghihinaan ng loob sa pagbabago. Merong magbabago siguro na, I don't know, ikakasal kayo, magle-level up, pero pwede din na iba, pwedeng mag-a-abroad yung asawa, yung partner, magsa-study abroad, I don't know, magkakahiwalay kayo, may pagbabago na mangyayari at maaring yun ay kinatatakutan ni Aries. Four of Swords, nakapahinga mode, galing sa isang restless na situation at ngayon parang gusto na lang mag-chill. Chill-chill lang. Wala munang iisipin, wala munang gagawin. Siguro next month or end of the year, may isang malaking ganap na mangyayari sa buhay ni Aries. At sa ngayon, parang gusto niya muna magpahinga para paghandaan. Maaari o i-conserve yung energy ba? Conserve yung energy para sa isang big thing na mangyayari towards the end of the year. I don't think it's June pa. Kasi mukhang this June, magsisimula pa lang itong pagbabago na ito. At nakapahinga mode pa si Aries. Pero merong kinatatakutan siguro si Aries na magaganap. So, pwede din na ikaw yung mag-i-initiate, magsisimula ng pagbabago na yon. Sure ka na gusto mong gawin yon, pero hindi pa ito ang tamang panahon para i-reveal yun sa partner mo o hindi pa ito ang tamang panahon para simulan yun, pero gagawin mo yun. Eventually, action-oriented pa naman din si Aries at hindi siya natatakot na parang magsimula, mag-initiate, mag-take ng initiative, gumawa ng isang bagay na hindi, bihira matakot si Aries eh. Pero sa ngayon, parang you are taking your time muna para simulan ng isang bagay na life-altering siguro kasi ang kapalit. So, dahil life-altering siya, na maaaring yung partner mo will not take it graciously. So, sa ngayon, parang hino-hold off mo muna yung pakikipag-usap sa partner mo about it. See, there's a plan. Hawak niya na yung mundo o nasa kamay niya na, pero sa iba siya nakatingin. Hawak niya na ang lahat. Maaaring stable na itong relationship mo, Aries, pero meron ka pang isang pinaplano at hindi malabo na gawin mo yun. Hindi malabo na gawin mo yun, pero meron pang fears. Natatakot pa para simula. Sabi na eh, the fool, merong bagay na gagawin. Taking a leap of faith, meron kang, I don't know, magpo-propose ka ba? O magtatrabaho ka overseas, may tatanggapin kang job offer na overseas siya, pero wala ka pa sa,
Hindi malayo na gagawin mo eh. Pero sa ngayon, unang-unang card sa reading mo, mukhang disjun, pahinga muna. May pagbabago na magaganap. Meron kang kailangan gawin pero natatakot ka pa na gawin yon. Pero sinasabi sa'yo ng kutob mo, gawin mo na. Gawin mo na. This June. Gawin mo na. Pero mukhang nakapahinga ka pa, yan, no? Nagla-lounge-lounge ka pa dun sa buwan. Siguro, ewan ko kung ano tong balak mo, Aris. Pero merong gustong gawin, kung cross-watcher ka, merong gustong may binabalak si Aris, pero wala pa siyang lakas ng loob sa ngayon para gawin yun. Isang bagay na life-altering, taking a risk, at may pagpaplano ng nagaganap. Pwedeng shocking ito, life-altering siya. Merong binubulong sa'yo, yung kutob mo, Aris, gawin mo na yan. Alam mo, yung iba, sa iba naman sa inyo, pwede din ito yung pag-alis sa isang relasyon na, na okay naman, pero parang na-outgrow mo na yung partner mo. Pwedeng ganun eh. So parang alam mo na hindi siya iti-take ng partner mo nga graciously, hindi siya matutuwa sa magiging decision mo, kaya siguro hindi ka pa kumikilos o parang wala ka pa sa mood na kumilos ngayon. Inahulog na card, kukunin ko lang. Don't do anything in excess. Magiging sober ka na ba? Magiging sober na. Aalis na siya sa addictive life niya. Temperance, seeking balance. Pwede yung iba sa inyo ay yun nga, trying to be sober. Gusto niya talaga lumabas. Okay, fine. Medyo, patay mali siya pa, si Aris. O parang apathetic pa, wala pa siyang pakialam sa mga ganap. Pwede din kasi na yung pagbabago sa buhay ni Aris or sa romantic life niya ay hindi siya yung nag-take ng action, which is very unusual. Kasi si Aris yung usually na action-oriented. Pwede din na dulot ito ng tadhana, yung pagbabago ay dulot ng tadhana. Pwedeng yung partner ni Aris yung umalis talaga, naging ng ibang bansa, tapos nahihirapang mag-cope si Aris. So ngayon, medyo nakapahinga mode siya at sumabay pa dun sa trying to be sober niya. Pwede kasi na alcoholic ka dati, or may addiction dati at ngayon you're trying to recuperate tas sumabay pa itong life-altering decision ng partner mo. Pwede din na ikaw nga may life-altering decision and you need to basta isa sa inyo alam na it, you have to take action. Pero si Aris ay ayaw pang kumilos, ayaw pang gumalaw kasi ewan ko, may fear pa, may tinatry pa siyang i-resolve, may inaayos pa, hindi cooperative si Aris. Pwede din na yung partner yung hindi cooperative. Meron sigurong offer kay Aris, as ayaw niya pang tanggapin. Pwede kasi na offer of love to, pwede din nag-propose sa'yo, pero parang or napag-uusapan nyo na yung kasal pero hindi ka pa handa or ayaw mo pang pag-usapan or ayaw mo pang dalhin yun sa buhay mo. I don't know, hindi ka may takot, may pangamba, parang feeling mo wala kang lakas ng loob para simulan yun o tanggapin. Pwede kasi na ikaw yung hindi graciously makatatanggap ng kung ano man yung plano ng partner mo, kung ano man itong new beginning na ito. Pwede din kasi na nabuntis si Aris, nabuntis or nakabuntis si Aris, tapos parang hindi siya ready doon sa hindi siya ready doon sa changes na mangyayari at nakasama doon. Pwedeng feeling mo hindi ka pa financially stable, parang feeling mo ayaw risk averse. Ayaw pa mag-take ng risk, ayaw pang kumilos, medyo tinatamad pa or apathetic pa or parang wala pa sa hulog. Pero it's meant to happen. Pwede kasi na may new beginning pero hindi pa feeling mo hindi pa financially stable, pero I feel like ikaw to eventually gagawin at gagawin mo din siya. Knight of Wands, Aries, ikaw yan.
may action-oriented. Merong susuungin mo din. So, kung cross-watcher ka at nagdadalawang isip ka kung kikilos ba si Aries kasi parang very unusual na hindi siya gumagalaw, pwedeng tahimik lang o kaya ayaw ng chill lang siya. Parang nakakapanibago para kay Aries na chill lang. Hindi siya cooperative, ayaw kumilos, ayaw magsimula, ayaw, halimbawa, kailangan ng mag-loan ng, I don't know, mag-loan or mag-ipon pero ayaw gawin ni Aries. May natatakot siya pero hindi niya maamin, puwedeng in denial siya, pero with this ending you're reading Knight of Wands, there's a message na magtatag or may mensaheng darating na magpapakilos kay Aries. Pwede din kasi na ito yan, yung mensahe of a new beginning. Let's say, example niyan, yun nga, may baby on the way. Example niyan ay parang may relocation, natanggap sa trabaho overseas, pwedeng na-process na yung visa, may spouse visa or fiancé visa, or pwede din na may magpo-propose, may message na parating. Pwedeng si Aries ang magpo-propose or pwede din na magpo-propose sa'yo, may magpo-propose sa'yo. And you see it coming, alam mo na darating yun eh, pero medyo hesitant ka, may hesitation, may pagdadalawang isip, hindi ka sure kasi parang feeling mo nga you are not equipped yet o wala ka pang may pagbabago na feeling mo hindi ka pa ready. So, yun. Pero, eventually, somebody will take action. And eventually, it will happen. Mangyayari at mangyayari siya. Somebody will take an action. A message, a strong message will come this June. And while it is shocking and parang nakakaba, nakakatakot, you see it coming. Alam mo na darating siya, may kailangan magbago around you. So, kuha tayo ng mensahe sa'yo ng universe. Ang bilis din nun, ah. Pag dumadating ako sa Aries and Taurus, laging mabilis. Hindi ko lang bakit. Oh, may gustong lumabas. Oh, labas-labas din pag may time. Get out of your comfort zone yan ng initial na nakukuha ko na dito eh. Na-build mo na lahat ng kailangan mo mag-build at nasa iyo na ang parang yung kastilyo mo na-build mo na eh. So, it's time to go out and huwag mo nang i-isolate yung sarili mo. Pag merong wag mong isarado yung pinto mo sa mga imbitasyon na binibigay sa iyo not only by other people or pwede ding imbitasyon ng universe. So, hayaan mo na maging open ka dun sa mga, kasi hindi siya open. Chill lang siya. Apathetic. Maging open ka dun sa mga binabato sa'yo ni universe. Kasi, it might drain your soul kung tuluyan mong isasarado yung pinto mo sa new experiences or i-isolate mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi natingin mo hindi ka pa handa. Kasi you can never be ready at dadaling yan sa'yo ng universe whether you are ready or not. Pwede din na dinala yan sa'yo ng universe kasi handa ka na. Hindi ka lang, ikaw na lang yung hindi aware na handa ka na. So, napaka-useless na sabihin ko na huwag kang matakot kasi valid na matakot ka. Pero for some reason, nandito ang High Priestess, gitnang-gitna pa, may sinasabi sa'yo yung intuition mo, pakinggan mo yun. Maaaring sinasabi sa'yo ng intuition mo na take it. Take that leap of faith, huwag kang matakot. So yun, sundin mo yun kasi maki-cooperate ka sa sinasabi ng kutob mo kasi definitely that's the right thing for you. Yun yung sinasabi ng, yun yung inner wisdom mo, inner compass mo. You could be isolating yourself, nandiyan ka sa tower mo, tinitingnan mo lang yung yaman na naipundar mo, pero you might want to get out there and stop living inside your head. Okay? Kaya mo yan, Aris, ikaw pa ba? So, like, share, and subscribe lamang po. And iwan ko na yun dun. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!